Tayo po ay manalangin. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we give you praise. Lord, we worship you. Panginoon, sa tanghaling ito, sa hapong ito, Panginoon, ikaw ang mapuri. Ikaw po ang makita, ikaw ang sambahin. Let no form of flattery befall on me in Jesus' name. Lord, ikaw ang maghari sa buhay ng bawat isa. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, ang marinig ngayong hapong ito. Manatili nawa sa puso, sa isipan, sa presensya, sa spirit man ng bawat isa. Lord, niloloob namin, Panginoon, na i-bless mo ang puso ng bawat isa na naririto. Itinataas namin, Panginoon, ang bawat kaluluwa na naririto ngayong hapong ito. Winawaksi namin ang hindi nagmumula sa iyo sa ngalan ni Jesus. Lord, tanging ang plano mo lang ang mag-prevail ngayong hapong ito. Ikaw, Lord, ang purihin, ikaw, Lord, ang sambahin. Diyos kang tapat sa buhay ng bawat isa. Anoint the lips of your servant, Lord God. I humble myself down to you. To you be all the honor, glory, and praise. Every words will come from you, Holy Spirit. Every message will come from you. Lord, ikaw lang ang maitaas ngayong hapong ito at hindi ako. And Lord, hinihiling namin, let every message be a deliverance for everyone. Let every message be a revival in their soul in Jesus' name. We put under our feet all lies of the devil in this place. We silence them right now in the mighty name of Jesus. Payapain mo, Panginoon, ang puso, ang isip, ang espiritu ng bawat isa na naririto kasama ako. Ikaw ay Diyos na pinagsisilbihan na may-ari ng langit at lupa at Diyos na may-ari ng El Elyon Church. Ikaw lang ang sambahin, ikaw lang ang purihin, Diyos na tapat ng El Elyon. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Hallelujah. Madalas po, siguro na-experience nyo na rin na makaramdam ng anxiety o makaramdam na para bang nag-iisa ka, hindi mo maipaliwanag yung pakiramdam na para bang wala kang kakampi. Amen? Lahat po siguro tayo ay nagdaan dyan. Dahil lahat po tayo ay once in a while o minsan sa ating buhay ay naging estudyante, naging empleyado, naging kaibigan ng isang tao. Amen po ba? So kapag ka nakakaranas po tayo ng pagkabalisa, anxiety, minsan po ang dahilan nito is because feeling mo, number one, nag-iisa ka lang. Nag-iisa ka lang. Number two, feeling mo, weird ka kasi. Ikaw yung naiiba, kaya nararamdaman mo yung anxiety. Amen po ba? Ngayong hapong ito po, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa strength in numbers. Madalas po kapag madami, merong dating. Amen po ba? Pagka pumasok ka nga sa isang eskwelahan I don't know about you, pero ako naranasan ko pong mabuli noong kabataan ko. Pagpapasok ako ng school, nakahilera na lahat ng mga popular na estudyante, yung mga paborito ng teacher, yung mga matatalino nakahilera na. And then if you are a student who has an inferiority complex, mararamdaman mo yung intimidation, di ba? Nararamdaman nyo rin po yan kapag ikaw ang bagong empleyado sa isang kumpanya. Amen po ba? So, eto ka, nag-apply ka, nag-interview ka, tinanggap ka, training day mo. Sa training day mo nung pumasok ka,
pinakikiramdaman mo muna, mababait kaya sila? Yung mga empleyado kaya rito? Mabait kaya sila? Warm kaya nila akong tatanggapin? Amen po ba? O ako lang yung nakaranas? Tingin ko lahat po tayo nakaranas nun. Amen? Kung hindi ka man empleyado, ikaw yung bagong miyembro ng pamilya. Kakakasal nyo lang, tapos bagong papasok ka, mamimit mo yung mga in-law, o di kaya bagong girlfriend ka, o bagong boyfriend ka. Amen po ba? You will feel that angst, that anxiety, uneasy feeling, overwhelming feeling na hindi mo maintindihan, altogether mixed emotions. Bakit po natin ito nararamdaman? Kasi ang unang dahilan po niyan is mayroon pong strength sa quantity. Kapag marami, tapos nag-iisa ka lang, mararamdaman mo parang matatakot, mababalisa, parang uneasy sa'yo. Kasi, lalo na kapag halimbawang, di ba, sa school, pagpasok mo ng gate mo, nandun sa riser nakaupo lahat, tapos ikaw late. So, ibang-iba ka, kitang-kita ka. And then you will feel that anxiety. Normal po iyan. Can you have the picture, please? First slide. Okay. Normal po na nararamdaman natin na once in a while sa ating buhay, bakit ganun? Parang ako yung naiiba. Dalawa lang yon. Sa normal na setup, it's either you sink or you learn how to swim. Amen ba? Alam ko po naiintindihan niyo ibig sabihin. Kapag ikaw yung bagong tao, aalamin mo kung paano ka lalangoy kasama sa agos ng iyong mga kasama sa trabaho, kasama sa school. Sino ba yung mga tipong kaparehas ko din? Yung tipong, yung hilig ko, hilig rin ba nila? Kasi alam mo na mas madaling makipagkaibigan dun eh. Amen po ba? Tapos, it's either you will go with the flow and be one with them as your friends, magiging kaisa mo sila, or kapag hindi mo na-get over yung anxiety mo kasi nag-iisa, feeling mo nag-iisa ka na lang, it's either you will back out. Ibig sabihin, hindi na ako makikipagkaibigan, dito na lang ako. Hanggang sa magiging inferior ka na, and then people will start bullying you. People, hindi ka na makakahindi. Alam niyo po ba, naranasan ko yan. I was in elementary when I was bullied. Na tipong bit-bit ko, mga pinagkainan ng mga kaklase ko. Lahat po, yung napanood nyo sa pelikula, naranasan ko yun. Totoo palang may ganun. To the point that ayoko na pong pumasok ng school. Tapos, hindi po ako maintindihan ng lola ko bakit ayoko nang pumasok ng school. Ayoko na, kasi ganito ganito, ganyan. Hindi po sila kagaya ng ibang mga magulang na pinakikialaman ang anak, kaya namuhay po akong ganun for 1 school year. And it's not easy, it's difficult. Ang kwento po ng istorya ng mensahe po natin ngayong hapong ito ay tungkol po kay Haring David. Pero yun muna yung aking intro. Next slide po, please. Okay. King David, as we know, alam po natin kung saan ito nagsimula. Ang kwento niya, he was anointed by Prophet Samuel, na siya talaga yung inaantay na maging hari ng Israel. Nung time po na hindi pa po na-anoint si David, alam po natin na ang naging hari po for the meantime was King Saul. People of the Israelite people were commanding the Lord, we want a king. Gusto namin ng hari. Gusto namin ng hari. To the point na sabi nga, nagseselos po, nagtatampo yung Panginoon. Ayaw nyo na bang ako ang maging hari ng inyong angkan? Kasi the Lord speaks to the prophet Samuel. Pero dahil gustong-gusto ng lahi ng buong angkan na yan, na magkaroon na po ng hari kagaya ng iba, ng kanilang mga kalaban, may hari sila, bakit tayo wala? That is why inappoint po si Saul na maging hari.
But the truth is this, meron na po talagang ni-ready ang Panginoon na king. And dahil bata pa, hindi pa po pwedeng maging hari, piniprepare pa lang. Sabi nga, he is a man after God's own heart. Apple of the eye po ni Lord si Haring David. Nagsimula po siya, alam po natin yung kwento kung familiar po kayo, David and Goliath. Ayan po yung isang picture. Aside from, kilala siya na siya ang pumatay kay Goliath nang dahil sa slingshot at bato, siya rin po ang nag-cut ng head ni Goliath. And siya rin po yung tagatugtog ng harp. Dahil yun po yung una niyang naging trabaho. Siya po ay worship team, kumbaga. Pagka nalulungkot po si Haring Saul, siya po ang entertainment kasi wala pa naman pong TV nung araw. So yan po ang kanyang ginampanan hanggang sa alam na po natin yung sumunod na kwento. Siya po ay balak patayin ni Haring Saul dahil out of jealousy, pero ang ending, talagang siya na rin po yung naging king nung mapatay po si Haring Saul. Under his ruling, naging maayos at marami pong naging katagumpayan si Haring David under his regime, sa kanya pong ruling bilang isang hari. Pero kahit na very perfect yung kwento na parang, uy, talagang siya yung gusto ni Lord, siya yung leading ni God, siya yung nandiyan, nagkamali rin po siya. Amen po? If you remember the story of Bathsheba, amen po ba yun? Na Bathsheba is a wife of somebody, pero ginawa o kinuha niya, gumawa siya ng paraan para maging wife niya si Bathsheba. Pero pinagbayaran niya po ang kasalanan na iyan. Pagkatapos noon, nag-move forward po siya sa kanyang buhay at nanatili pa rin pong mabuting alagad ng Panginoon, mabuting hari ng Israel. Ito po ang story. Let's have the next slide, please. Sa 1 Samuel 18 verse 7, ito po yung eksena kung saan ang mga tao ay sumisigaw, they were dancing and worshiping, and they were shouting out habang sumasayaw. Saul has slain his thousands, and David his 10 of thousands. Ibig sabihin, nung pinanalo ni David lahat ng battle para kay Saul, ito na po yung eksena kung saan nagselos na po si Haring Saul sa kanya. Nung pumapasok na at sumasayaw ang mga tao, sumisigaw sila. Si Saul ay nanalo ng libo-libo, pero si David, 10,000. Amen po. Narinig ito ni Saul, kaya po naging dahilan ng unti-unting downfall. Dahil po ang nanatili na sa kanyang isip, sa kanyang puso, yung pagkaselos at pagkainggit. Dahil mas naging kilala na, mas gusto na ng tao si David, mas parang, teka muna, parang mamumutiny yata ako Parang mas gusto na yata siya kaysa sa akin. Kaya po nagsimula yon, yung gusto na niyang patayin si David. Tapos nung malaman niya pa na inanoint ba ni Samuel ang ulo ni David, mas naging after siyang patayin kasi minahal na po niya yung posisyon bilang isang hari. Next po. 1 Chronicles 21, ito po yung kwento. Sabi ko po sa inyo, mahal ng Panginoon si David. Amen po ba? Mahal ng Panginoon at ginagawa po ni Haring David ang lahat para i-impress si Lord. Pero, dahil tulad nyo at tulad ko, siya po ay tao lamang. Amen po ba? Gising po ba tayo? Alugin mo yung katabi mo, sabi mo, gising ka ba? Dahil tayo po ay tao lamang, nagkakamali, inaantok pag nabubusog. Amen po ba? Dahil tayo ay tao lamang at kagaya rin po ni David,
Dumarating po sa puntong naaapektuhan po tayo ng mga tao sa ating paligid, naaapektuhan po tayo ng emosyon, ng desisyon, at naaapektuhan din po tayo when Satan enters you and tempts you to do unwise decisions. Ito po yan. Ang title is, David Counts the Fighting Men. Nung binilang na po ni David kung ilan ang soldier niya. Verse 21, Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel. Si Satanas po, sinabing espiritu ni Satanas. Ibig sabihin, the enemy of David. Inudyukan siya na bilangin mo nga kung ilan ang sundalo ng Israel. So David said to Joab and the commanders of the troops, Go and count the Israelites from Beersheba to Dan. Then report back to me so that I may know how many there are. Sabi niya kay Joab, pakibilang mo nga kung ilan lahat ang troops, ang batalyon, ilan lahat yung army na mayroon tayo sa Israel. Tapos, report back to me. Pero sumagot po si Joab. Siguro sa kanyang pagsagot, nagtataka po siya. Kasi alam niya na si Haring David laging malinis ang puso at ang adhikain laging para sa Panginoon at hindi gumagawa ng kahit anumang utos na hindi nagmumula sa Diyos. Sabi niya, May the Lord multiply His troops 100 times over. May the Lord the King, are they not, my Lord the King, are they not all my Lord's subject? Why does my Lord want to do this? Why should He bring guilt on Israel? Tignan niyo po, nire-rebuke na po ni Joab ang sarili niya pong hari. Parang ganito, teka muna, Sir, hindi mo po ba, parang kakaiba po yung inuutos po ninyo ngayon kasi hindi naman po kayo ganyan. Hindi po normal sa inyo na magpapabilang kasi di ba lagi kayong umaasa sa strength ng Panginoon. Amen? Balikan po natin yung mga story. Yung story kung saan sumigaw lang, at nagtrompeta lang sila, bumagsak ang wall of Jericho. Amen? Ibig sabihin, ang nagpabagsak ng wall, hindi sundalo, si Lord. The fact na pinagod pa ni Lord yung buong Israelites at mga priest na umiikot po 7 times bago sila sumigaw para sa kadahilan ng kalakasan ng Diyos ang magpapabagsak sa wall, hindi kayo. Amen po ba? Kung naalala nyo rin po ang story ni Gideon, yung marami silang men, 1,000, 100, hanggang sa paunti ng paunti. Tapos sinabi, bilangin mo kung sino ang uminom ng paganito at kung sino ang uminom na parang aso. Tapos binawasan pa rin. Sabi ni Gideon, Lord, kaya ko yan. Pabawas ng pabawas yung army. Amen po ba? Amen? Dahil pwede pakilakasan ng kaunti yung mic para hindi ako mag-exhort, konti lang. Thank you. Sabing ganon, kaya ba natin to? Kasi konti na lang. Pero lo and behold, sa kalakasan pa rin po ni Lord. Every time, meron pong kwento sa Biblia na yung maliit at kaunti, dahil sa kalakasan ni Lord, yun po yung nagtatagumpay kapag nandun ang kalooban ni Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po dyan, why does my king want to do this? Sabi niya, my Lord, hindi ba subject mo naman silang lahat? Nakita niyo po, nag-declare pa siya, may the Lord multiply His troops 100 times. Dinideclare po yun ni Joab, pinare-remind niya kay Haring David. Paalala ko lang sa'yo, sir, na di ba po, dati nung iilan lang tayo, nanalo naman tayo eh. Amen? Tapos nung dinagdagan at mas marami yung kaaway, panalo pa rin tayo. Sabi nga doon sa 1 Samuel kanina, tens of thousands.
bakit kaya, ano kayang naisip nitong boss ko o ng hari ko na ngayon pa mag-census, ngayon pa magbilang kung ilan ang worker niya, kung ilan ang empleyado niya, kung ilan na lang yung naiiwang disipulo, kung ilan na lang yung naiiwang estudyante, kung ilan na lang yung soldier na meron tayo. Amen po ba? Amen. Next po. The king's word, however, overruled Joab, dahil hari nga yun. So, Joab left and went throughout Israel and then came back to Jerusalem. Joab reported the number of the fighting men to David. Nireport na po ni Joab, binilang na po niya. In all Israel, there were only 1,100,000 men who could handle sword, including 470,000 in Judah. Pero, sabi dyan, but, verse 6, Joab did not include the tribe of Levi and Benjamin sa kanyang pagbibilang, because the king's command was repulsive to him. Ibig sabihin, 12 po yung tribes, binilang niya po yung 10. Hindi niya binilang sinamang ibilangin yung 2. Kasi sa heart niya, may mali doon sa command. Hindi siya disgusted. Ibig sabihin ng repulsive, nag-obey ako kasi inutos mo, pero actually ayokong gawin yung pinagagawa mo kasi pakiramdam ko, pagagalitan tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pag inisip mo ngayon, grabe naman, nagalit, census lang. Nagbibilang lang. Sa atin naman po ngayon, may census naman talaga, di ba? O, census ng barangay ng Sampaloc. Ilan yung nanay, ilan yung tatay. Amen po ba? Kasi doon mo malalaman the strength in numbers. Amen po. Sabi sa verse 7, next please, this command was also evil in the sight of God. So he punished Israel. Then David said to God, I have sinned greatly by doing this. Now I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. The Lord said to God, G-A-D, David's seer. Kasi po, by this time, patay na po si Samuel. Iba na po yung susunod na prophet para po kay David. Pag hari ka, meron talagang prophet na nagga-guide sa'yo. Go and tell David, this is what the Lord says, I am giving you 3 options. Choose one of them for me to carry out against you. So God went to David and said to him, this is what the Lord says. Take your choice. Balikan ko lang po. This command was also evil in the eyes of God. Alam niyo na kung bakit. Kasi never naman na umasa si David sa strength niya at sa strength ng kanyang men. Bakit for the very first time, nangamba siya, nag-alala siya, na-anxiety siya, na-depress siya, at nagbilang siya. Amen po? So, nabastos ang Panginoon sa kanyang ginawa. And then, sabi niya, nang na-realize niya, dahil kausap na po niya ang kanyang seer, ang kanyang propeta, I have sinned. There is an acknowledgement. Ganun pa rin po. Maganda pa rin naman ang puso ni Haring David Na-acknowledge niya na, oo nga no, mali pala. Mali yung ginawa ko, dapat hindi ko yun ginawa. Take note, pinaalalahanan na po siya ni Joab. Si Joab po, isa sa commander, isa sa kanang kamay. Amen po ba? Pero, dahil siya ay hari, na overruled pa rin yon. Ano po yung kailangan nating maalala? Kahit sa pinakamataas na posisyon ka na, maaari kang magkamali. Kahit na ikaw yung apple of the eye ni Lord, kahit puspus ka ng Bible study, puspus ka ng pag-church, puspus ka ng prayer, maaari kang magkamali. Why? Sabi po, ang kalaban natin dito is not, for we wrestle not against the flesh and blood, but by against principalities and evil spirits. Ganito po kasi yun. Akala mo, pagkaaway mo yung tao, siya kasi, ganyan ang ugali niya, ang pangit, ganito talaga siya, mag-complain, maganito. Pero the truth is this,
Ang sabi po sa scripture, lalo na kung parehas na kayong Kristiyano, ha? Kung parehas na po kayong Kristiyano, ha? It's not them. It's the spirit of Satan himself using that person. Kasi ang totoong kung people listen, brethren in Christ listen, kung minsan kaya lang sana natin tignan na hindi naman talaga yung totoong individual yung kaaway mo eh. But the lies and the works of the devil in her life against you. Kung kaya mo lang maintindihan, madaling magpatawad sa tao. Kasi ang una nating tinitignan, pag may mali, may pangit, siya yan eh. Karakter na niyan. Gawain niya yan. Pero the truth is this, kagaya niya, ikaw din. May pagkakataong ginamit ka rin ng demonyo sa iba. May pagkakataong ginamit ka rin ng kaaway para magkamali ka ng desisyon. Para sa magiging distraction ng iba. Why? Kasi kahit born again Christian ka na, you are subjected to every temptation on earth. Why? Dahil buhay pa po tayo. Amen po ba? Naintindihan niyo po? Amen po ba? Hallelujah! Pag tahimik, sabi ng iba, hindi naintindihan namin, pastora. Kaya, pag tahimik, parang hindi mo alam kung naintindihan ba talaga o ano eh. Kasi pag naintindihan, oh yes, is amen, oo nga. Amen po ba? Ulitin ko po this is by the Spirit of the Lord, wanting to emphasize this. Kung kaya lang po ng bawat individual at bawat Kristiyano, unawain na every time may offense na ginagawa ang iba sa iyo, you don't attack them personally, not the soul, not the tao, but you know that there is a principality na hindi mo nakikita. Sa loob ng bahay, habang nanonood kayo ng TV, hindi mo naman alam kung binulungan niya ng demonyo yung mister mo eh. Magsalita ka ng ganito para magalit yan. Paalala mo yung ganito para hanggang mamayang gabi, magkaaway kayong hanggang bukas. But you don't know that. Totoo po iyon. Hindi lang sa papunta sa taong kaaway mo, gusto ko pong ma-realize natin na ikaw din. Ikaw din. Kasi while we are here on earth, we wrestle not against flesh and blood, but against spirits and principalities. Yung principalities na yun yung the devil himself. Sino ba yung demonyo in charge sa Pilipinas? Sino yung demonyo in charge sa mga sino in charge sa Bulacan? Sino yung demonyo in charge sa ganito? Yun po yung tinatawag sa principalities. May part kasing spiritual warfare ito eh. May part kasing demonology. Kung kaya lang natin maintindihan, tingnan niyo po mabait naman yung tao. Mabait naman. Di ba? Di ba? Tapos biglang di mo alam bakit hindi kayo nagkaintindihan. Nauwi kayo sa away, nauwi kayo sa ganito, ganyan. Why? Because the devil's job is to kill, steal, and destroy. Relationships inside the church, relationship inside the house, relationship in the workplace, lalo na kung Kristiyano ang may-ari ng kumpanya. Amen po ba? Ini-emphasize ko po, si David na ito, kung titignan mo, there is a David in you. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, there's a David in you. Bakit ko sinasabing there's a David in you? You are set apart for the Lord dahil tinanggap mo na si Jesus as your Lord and your Savior. Apple of the eye ka ng Panginoon kasi mahal ka niya. Kagaya ni Haring David. You are a discipler, a soldier of the Lord. David kay. Nagkamali si David, nagkamali. Nagkaroon ng sin sa lust, yes. Pero ito, malaking pagkakamali rin sa Panginoon. Kagaya po ninyo, nating lahat. Kaya wala pong taong tumatayo sa pulpit na perfect. Wala pong taong tumatayo at kumakanta rito na perfect.
Wala pong taong nasa loob ng opisina ng bishop o ng pastor ay perfect. Wala pong usher na perfect. Walang marshal na perfect. Walang kids ministry teacher na perfect. Amen po ba? Amen. Amen. Ayun, merong buhay. Amen po ba? But the only thing is this, recognize that sometimes it's not the person that you are fighting. It's the devil behind it. Orchestrating that for you to get angry, for you to have a dispute, para magkaroon kayo ng away at wala kayong solidarity. Pero tayo, ganito, pagtapos nyo po itong marinig, I pray that you will remember this. Pag uwi mo mamaya o bukas o next week, magkaaway kayong mag-asawa. Teka lang, naalala ko sinabi ni Pastora Remy. Teka, hindi ikaw yan. Hindi ikaw. Pero wag mo naman sabihin, ikaw demonyo ka, lumayas ka dyan. Mas lalo kayong mag-aaway. Amen po ba? Hindi kasi sinabi, hindi ka makaaway ko, demonyo ka. Siya na lalo kayong mag-aaway. Amen po ba? Kapatid, kung alam mo na, be the bigger person. Kasi ikaw yung nakaalala ng preaching eh. Hindi naman yung kaaway mo. O kung parehas kayong nakaaway, parehas kayong magkaaway na nandito ngayon at maalala nyo to next week, shh! Naalala mo? O, naalala mo na. O, huwag tayo mag-usap. Mamaya na. Kasi pwede naman ganun. Nako, feeling ko pagtapos ko i-preach to, may temptation din akong ganito. Subukin din po ako ni Lord niyan, sigurado. Amen po ba? Dahil walang kahit anong pinreach ko dito, hindi ako sinubukan. Amen po. Kaya mas mahirap para po sa nagsasalita. Yun po ang totoo. Paalalahanan po ninyo ang bawat isa. Balikan na po natin. Sabi dyan, I have sinned greatly by doing this. Lord, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. Sa dulo, yung pinakapula, sabi niya, take your choice. Nakakainggit po. Mahal na mahal talaga ni Lord si David kasi alam niyo kung bakit. Pati ba naman yung parusa, pinapili pa siya kung alin doon? Diba? Kainggit. Kung pwede lang sanang ganyan ngayon, na pag nagkamali ka, mamili ka ng consequences. Pero isa lang eh. Kung ano yung consequences ng mali mong sinabi, kung ano yung consequences ng mali mong desisyon, doon ka papunta. Kahit humingi ka na ng tawad, you have to live with the consequence. Amen po ba? Sabi sa next verse, mamili ka. 3 years of famine, 3 months of being swept away before your enemies with their sword overtaking you, or 3 days of the sword of the Lord, days of plague in the land, with the angel of the Lord ravaging every part of Israel. Now then, sabi, decide. Sabi ni God kay David, ikaw ang sumagot. Anong gusto mo dun sa 3 klase ng punishment? Sabi ni David, I am in distress. Let me fall into the hands of the Lord, for His mercy is very great. But do not let me fall into human hands. Amen. Ginusto 3 po yun, pero pinili po ni Lord, ni David, si Lord na lang po, wag na yung kamay ng tao. Mas gugustuhin ko pa na ang Diyos na lang. So ibig sabihin, mas pinili niya po yung ravaging, yung i-endure na lang nila, kesa sa patayin, to fall on the hands of man. Si Lord na lang, ibig sabihin natural disaster. Sige po, gawin nyo na lang po yun. Mas gusto ko kasi alam kong mas si Lord yung gumawa ng parusa, hindi po tao. The humility of His heart is still there. Amen po ba? Lahat po tayo ay nagkasala, kahit ako. Pero the only important thing then is maalala mo na kapag nakita mo na ikaw yung nagkamali, really acknowledge, nagkamali ka. Tapos humingi ka ng tawad sa Panginoon at sa taong mga nagkasala ka. Amen po ba? Next, sabi dito, 14, So the Lord sent a plague on Israel, and 70,000 men of Israel fell dead. Parang nakakainis pag inisip mo, ano ba yan? Si David lang yung nagkasala.
Pero 70,000 yung namatay. Why? Kasi hari po siya eh. The greater, sabi nga ni Spider-Man, the greater the power, the greater the responsibility ba yun? Sabi ni Spider-Man. So, kung mas mataas ang posisyon mo, mas mataas din ang katumbas ng inuutos mo, at kapag nag-utos ka at naging mali, mas malaki din yung punishment. Amen po ba? Kaya po, balikan natin sa kontekstong pamumuhay Kristiyano in modern era, in modern time. Kung kayo po ay isang pamilya, mas mabuti na ang the head of the family, which is the husband, nakasubmit talaga sa Panginoon. Nakasubmit talaga sa Diyos. Why? Kasi kapag tinignan natin yung king, siya po yung king sa loob ng house. Kung hindi po nakasubmit ang king, magkakamali ng ruling at desisyon, and there will be consequences. Ang tatay, kapag ka nagkamali po ng desisyon, apektado lahat. Amen po ba? Kaya sinasabi sa Christian setup, hayaan mong mag-decide yung mister mo kung yan ay may relasyon sa Panginoon. Quiet ka lang. Kahit gusto ko na mag-comment. Pero hindi. Kasi pag nagkamali siya, he will face it on his own. Matututo po ng accountability ang mga ama. Amen po ba? Kaya dito tinanggap rin po ni David ang accountability na iyan. Amen po. Sabi dyan, and God sent an angel to destroy Jerusalem. But as the angel was doing so, the Lord saw it and relented concerning the disaster, and said to the angel who was destroying the people, enough! Withdraw your hand. Naawa pa rin ang Diyos. Tignan niyo po, alam kasi ni David, teka, mas gusto kong ang magparusa na lang yung Panginoon kasi yung tao, pag nasarapan sa pagpaparusa, walang awa. Amen po ba? Ang Diyos, may awa pa. Grabe. Diyos yun Pero totoo po yun. Totoo yun. Alam niyo kung bakit? By the Spirit of the Lord, here's the answer. Ang tao po, hirap na hirap magpatawad, yung Diyos hindi. Amen. Mag-amen kayo dun kasi totoo yun. Amen. Ang tao po, ang tagal. Kailangan may magawa ka munang mabuti, may binayad ka munang pabalik, o kailangan nagsuffer ka munang, nakita kang nagsuffer muna, bago ka, pinapatawad mo na ba ako? Amen po. Pero yung Diyos, ibig sabihin, mas mababaw yung awa kaysa sa tao. Kanino bang nilikha ang tao? Amen. Kaya po sinabing, kailan mas nagiging nakahihigit ang pot kaysa sa potter? Kailan mas nakahihigit ang estudyante kaysa sa teacher? Amen? These are the things na kailangan po nating maalala. Sabi po dyan, dahil nagkaroon ng mercy ang Panginoon, okay, tama na, withdraw your hand. The angel of the Lord was then standing at the threshing floor of Araunah, the Jebusite. David looked up, next slide please. David looked up and saw the angel of the Lord standing between heaven and earth. With a drawn sword, ibig sabihin, spiritual niya po itong nakikita. With a drawn sword in his hand, extending over Jerusalem. Then David and the elders, clothed in sackcloth, fell face down dahil sila'y nag-aayuno na dahil alam na nila parusa ito sa ginawa ng kanilang hari. David said to God, hindi ba't ako yung nag-order na bilangin ang lahat ng sundalo? I, the shepherd, have sinned and done wrong. These are but sheep. Amen po. So yung teksto ng pastor at disciple o congregation nandiyan na, I, the shepherd, have sinned and have done wrong. Pero Lord, sila yung sheep. What have they done? Lord, my God, let your hand fall on me and my family, but do not let this plague remain on your people, the Israel. Amen po ba? Amen po ba? At the end of the day, kapag alam po natin na tayo po yung nagkasala at tatanggapin po natin na tayo yung nagkamali,
Pero nakikita natin na dahil sa maling desisyon, marami pong naapektuhan. We will feel guilty. Kaya, eto lang po yun. Yes, we pray and we pray. Yes, we have devotion. Yes, we go to Bible study. Yes, we go to church. Every Sunday, every midweek service, lagi kang present. But it does not omit you or it does not make you an exemption para hindi po magkamali. At kapag nagkamali ang kahit sino man sa atin, let us be gracious to forgive. Dahil as you are forgiving, ikaw din naman kasi, napatawad ka rin. Pero ang tanong, naaalala mo ba kung kailan, kung saan, o baka hindi na binanggit sa'yo na, alam mo, na-offend ako pero pinatawad kita. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? God be glorified. Hallelujah. Alam niyo po ito, wag po kayo mag-alala, patapos na po yun. Alam niyo po ito lang. 2 taon na po ako dito sa church. Pero magiging ipokrito po ako kung sasabihin ko sa inyong walang naka-offend sa akin. Whether ordinarying, kapwa-attendee, o tao, o worker, o pastor, or what. But because I thank God for the understanding na binigay na niya, na tumanda na po ako at nag-mature ako sa level na yan. And I pray na yung ibang walang ganito, sana'y magkaroon na rin. I pass it on in Jesus' name. Patuloy pa rin po kung pinagtitibay. Kasi po ganito, kapag hindi mo kayang i-split, i-assess yung sitwasyon, na-offend ako dun Kung ililista mo lahat ng offensement na ginawa sa iyo ng tao sa loob ng iyong kumpanya, sa loob ng eskwelahan, sa loob ng bahay, sa loob ng church, isa ka sa taong magsusuicide. Kasi hindi mo binibigay sa Diyos yung nararamdaman mo. Amen po ba? Inuulit ko po ito. Magpapaka-ipokrita ako kung sasabihin kung hindi ako na-offend sa bahay ko, sa bagong lugar, kung nasaan ako sa lugar ng Bulacan, dahil taga Maynila ako, at hindi rin po ako na-offend sa loob ng church. I was offended many times. But, decision kasi ng Kristiyanong ikaw to look away and move on and let it go. Decision mo kasi. Decision mong wag pahabain, wag nang ipasa kung ano ang narinig. Amen po ba? Decision mo kasi yun. Na regardless, sabi ko nga may kausap ako nung nakaraan, regardless may marinig kang gusto mo o hindi mo gusto, stand firm, mag-decide ka na, I will be okay. Amen? Kagaya po yun ng marriage. Sabi, ang Christian marriage, hindi feelings, it's a decision. Regardless na minsan may naging kachat, minsan nagkamali sa'yo at umamin, humingi ng tawad. Regardless of whatsoever na nangyari, hindi maganda. Regardless na hindi ka ipinagtanggol sa iyong mga biyanan. Because you are already in covenant at mahal mo ang asawa mo at alam mo na ito ay para sa Diyos, may mga anak ka. For that marriage not to be destroyed, maaga pa lang, nagde-decide ka na to forgive. Kung tutusin yun the best wedding vow Pinapatawad na kita, sweetheart, bago ka pa man magkasala. Why? Kasi kung puro deposit to ng ito yung bangko halimbawa, bangko to. Yan. Pag nagpe-pray ka, lagi kang mag-pray, Lord, give me grace to forgive. Lahat, pag pinuno mo ito ng prayer ng forgiveness, amen po ba? Naintindihan niyo ako? Every time na may offense, yung mga tao nakikita mo, nararamdaman mo yung mga mukha nila, hindi welcoming sa'yo, inumin mo yun. Yun yung forgiveness. Kasi pinuno mo na yung bangko mo. Pinuno mo na yung puso mo ng forgiveness. Marami ng reserba. Amen po ba? I don't know why I'm going to this direction.
Marami ka ng reserbang I love you, marami ka ng reserbang I have forgiven you. Tapos, kung humility yung problema mo, ang prayer mo lagi, Lord, teach me how to humble myself. Marami ka na ring reserba sa iyong bote, sa iyong puso ng I'm sorry. Kasi alam mo magkakamali ka sa isang buong taon. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Next po, patapos na po tayo. Bless po ba kayo? Bless po ba kayo? Bless po ba kayo? Tingnan niyo po yung, yung mansanas. They are many in number. The red apple. Amen po ba? Marami sila, yung red apple. But I'll ask you this. What color stood out? The green. Why? Kasi kung lahat sila pare-parehas na, pero ikaw naiiba, mas kitang-kita ka. Kaya nga pag kitang-kita ka, mas hot seat ka, mas kita ka ng Diyos. Kaya nga sinabing, do not conform to the patterns of this world kasi mahalaga pa rin kay Lord na kahit lahat kulay itim na, ikaw puti pa din. Kahit lahat sa workplace mo hindi Kristiyano, mahalagang ma-remain ka as a Christian. You stand by it na kapag inaaya ka sa maling hangout, pasensya na pare, Kristiyano po ako eh. Pasensya na. Kahit weird, kahit pagto, ang corny, kahit na. Kasi you stand by it. Kasi minsan, kaya ka lang natatakot at gusto mong maging kakulay na niyan kasi they are great in numbers. Yun din yung inisip ni Haring David eh. Naging mahalaga na ang quantity kesa sa quality. Na ang tanging quality mahalaga sa kanya, tuwing nakikipaglaban siya sa kaaway ng Israel, kapangyarihan ng Diyos ang nagpapanalo. Amen po ba? Next, 2 Corinthians 12 verse 9. My grace is all you need, for my power is the greatest when you are weak. Kaya kapatid ko, feeling mo nag-iisa ka na lang. Huwag kang mag-alala. Kasi, ganito yun eh. Yung normal mo, 50% ka, pero dahil nahihirapan ka, nasasaktan ka, weak point mo na yung nararamdaman mo, akala mo yung 50% mo, yun lang, yung sinasabi niya. I-imagine ninyo, anak, nagdagdag ako ng 50, 100% yung ginagalaw mo ngayon. Kasi kung hindi ka 100%, hindi mo kayang tumayo dyan. Kung hindi ka 100%, hindi mo kayang i-go through yung isang buong linggo. Pero ang hindi mo alam, grace at kalakasan ng Diyos yung kinikilos mo, hindi dahil sa lakas na meron ka, kasi nagkape ka ng umaga, nag-crispy pata ka nung tanghali. Hindi dahil sa kalakasan mo. Grace ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion. My flesh and my heart may fail. Ibig sabihin, sabi ko, di ba, ang tao po ay tatlong bahagi. Body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Sinabi dyan, my flesh, which is the body, my heart, which is your soul. Kasi po pwede naman talaga, mag-fail yung flesh mo, mag-fail yung heart, yung soul mo ikaw, kasi ruled ka ng emosyon, kaya ka magkakamali, kaya feeling mo, hindi mo na kaya. As if I'm talking to myself, amen po ba? Pero sabi dyan, but the strength of my God, God is the strength of my heart and my portion forever. Amen po ba? Amen po ba? Ibig sabihin, ano yung isang factor na nawawala? Flesh, soul, yung spirit man mo, buhay pa. Kahit feeling mo yung flesh mo, wala na. Yung emosyon mo, wala na. Gigive up na. Gusto ko nang ma-depress. Guess what? Kasi Kristiyano ka, yung spirit man mo, nasa Diyos pa, may pag-asa pa. Amen po ba? Kaya ka pang i-revive ng spirit man kung hahayaan mo. The last, Nehemiah 8 verse 10,
Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Wag kang mag-alala. For the joy of the Lord is your strength. Nakita niyo po, from Nehemiah to Philippians, parang parehas, parang nag-usap tapos sinagot. May kausap siya, do not grieve, the joy of the Lord is your strength. Tapos sumagot sa Philippians 4 verse 13. Oo nga, I can do all things to Christ. Amen po ba? Sabi dyan, I can do all things through Him who gives me strength. Oo nga. Amen. Sabi dyan, I can do all through Him who gives me strength. The joy of the Lord is your strength. Yung kagalakan. Kung masaya ang Diyos sa'yo, magiging masaya ang Diyos kung ginagawa mo ang tama bilang anak ng Diyos. At yun, yung tanging mayroon kang weapon to move forward. Right ko to anak ako ni Lord. Kaya yun yung aking pambala. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah! Amen po ba? And last picture, huling picture na po. You can go up. Kung meron naman po tayong strength in numbers na inaantay mangyari, ayaan pong litrato na yan. Pagbabalik ng Panginoon kasama ang soldiers of heaven. Why? Let me tell you this. Wala pong kahit anong dami ng tao sa loob ng church. Walang kahit anong dami ng empleyado. Dami ng mga anak. Kung isa kang pamilya. Ang magiging kasagutan sa lahat ng problema. Laging ang sagot po, grace ng Panginoon. Why? Kasi kahit sabihin mong, yung anak kong isa yung naging kasagutan sa problema ko. Ba't kanino ba galing yung anak mo na yon? Di ba galing sa Diyos? Amen? Pastora, hindi kasi magaling naman yung kaya kaya ko na-see-through naman namin, pinagtagumpayan. Oo, kasi ang totoo, kaya pa rin mag-preach ng pastor. Kasi kalakasan na ng Diyos yung ginagamit niya. Hindi na dahil sa knowledge na meron. Hindi na dahil sa kung anong love gift pa yung matatanggap mula sa iyo. Kalakasan na lang ng Diyos at wala ng iba. Amen po ba? Are you blessed this afternoon? Blessed po ba kayo? Tayo po ay tumayo. Tayo po ay tumayo. Umawit sa karamofirere. Gusto ko lang pong ipaalala sa bawat isa. Do not look in numbers, in quantity. Sa inyong negosyo, sa inyong bahay. Ako, nalulungkot nga kasi isa lang yung anak ko wala nang chance dahil wala na rin po akong mattress. Pero sabi sa scripture, mas blessed ka pag marami kang anak. Huwag niyo pong tignan yung quantity sa loob ng kumpanya, sa businesses. Kung ilan na lang yung natitira, ilan lang yung benta. Huwag niyo tignan yung quantity na para bang feeling mo sa workplace, wala kang kasamang kumakain. OP ka, mag-isa ka lang. Huwag mong tignan yung quantity, ang tignan mo, who backs you up while you are there. Nilagay ka dyan ni Lord. At dahil kasama mo si Lord, dahil kay Lord ka, the armies of heaven are for you and not against you. So that you will always be safe in His care, in the palm of His arms, na hindi ka mawawala, ikaw at ako, sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings. Come on, church. Your shadow covers me. Yes, Lord. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone.
Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. One more time. I found my fortress in you. Nahanap mo na daw yung fortress mo. Siya yung pinakamataas na tower, and that is the Lord. It's in your name. One more time, come on. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Say, come on, Farada. Forever safe. Forever safe. You are never far away. Hindi malayo ang Diyos. Always reaching out to save my weakness, covered by His strength, and I am found forever safe. One more time. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by the Lord's strength, and I am found forever safe. One more time. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by Your strength, and I am found forever safe. Found my fortress in you. Come on, church. With you, is in your name. One more time, last one. I found you, Jesus, and my soul with you. You're my resting place, Jesus. Name forever safe. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we give you praise. Lord, we worship you, Panginoon. Turuan mo kami na hindi tumingin sa dami, na hindi tumingin sa sarili naming lakas, pero sa kalakasan mo lang, sa kapangyarihan mo lang, sa gagawin mo lang, sa will mo lang, sa reward mo lamang, Panginoon. Patawad, Lord, kung nagiging tao kami, na mas nagiging malaki yung part namin bilang tao. We are overruled by our flesh, by our heart, emosyon, Panginoon, pag kami nagkakamali. Lord, hayaan mo, Panginoon, na paulit-ulit mo kaming paalalahanan at maalala namin na ang kalakasan lang, our strength, is not in numbers, because our strength is in Jesus and in the power of the Holy Spirit. It shall be so. Amen. Itaas po natin ating mga kamay.
As you go home, may the peace of the Lord, the joy of Jesus go before you, cover you with His blood, with the mercy endured forever, because His love endures now and forevermore until the day of His coming. Go, be in peace, abundance in joy and mercy in each and every one of us. And we claim it all. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Jesus be praised. Holy Spirit, I adore you. I thank you, Lord. God bless po sa ating lahat.